Showtime! Akala ng marami, Amerikano lamang ang mga lumaban para sa pagpapalaya ng Maynila 70 years ago noong 1945. Yun pala, matindi rin ang partisipasyon dito ng mga kawal na Pilipino. Isang halimbawa ang kwento ng pagpapalaya sa Parañaque na susi upang mapagtagumpayan ang labanan para sa pagpapalaya ng Maynila. Mga kwentong inipon na si Dulce Festin Baybay, ipinagdiwang rin ang ika-70 anibersaryo nito kamakailan nitong Pebrero kung saan ako ay naging buro ng palatuntunan. Nagdanas ng matinding paghihirap ang mga taga-Parañaque noong panahon ng Hapones. Noong January 2, 1942, binomba ng mga Hapones ang Nichols Airfield sa Baclaran. Nang makuha ang Nichols ng mga Hapones, tinangka itong bombahin ng mga Amerikano noong April 12, 1942, Linggo. Sa kasamaang palad, nagkamali sila ng tinarget. Ang nabomba ay ang Methodist Episcopal Church sa Tambo na punong-puno ng tao noong mga panahon. 77 ang namatay sa pagbomba ngayon. Nang muling itayo ang simbahan matapos ang digmaan noong 1950, tinawag itong Martyrs Memorial United Methodist Church. Nang pauwiin ang 14,000 na mga kabataang ROTC dahil walang sapat na mga armas sa mga Amerikano para sa kanila, nagpasya ang marami sa kanila na organisahin na lamang nila ang kanilang mga sarili bilang mga unit ng guerrilla. Isa na rito ang Hunters ROTC na pinamunuan ni Mike Ver at Terry Aderoso. Mula sa Parañaque, naging tagapag-organisa nila at mga kasapi sina Jaime Ferrer na naging G1 o officer ni Aderoso, Adjutant General at pagdating ng panahon, iningalang Comelec Chair at si Juanito K. Janet Ferrer. Habang sa Quezon at Batangas nakibaka si Ka Janet, si Jaime Ferrer ang naiwan sa Parañaque. Napadalas naman si Aderoso sa lugar sapagkat nililigawan niya ang kapatid ng mga Ferrer na si Carmen. Bagamat ang Parañaque hindi naging mainam para sa laban ng gerilya dahil sa malawak at bukas na kapatagan nito, ayon kay Colonel Emmanuel de Ocampo, dating Pangulo ng Veterans Federation of the Philippines at pinuno ng pagpapalaya sa Los Baños, the strategic importance of during the Japanese occupation lies in her providing supply and the replacement of troops and officers for the Hunters ROTC guerrillas. Itinuturing na magaling at kapaki-pakinabang ang mga sundalo na nagmula doon, liban pa sa kanilang magaling na ambag sa intelligence. Sa mga huling bahagi ng 1944, Parañaque na ang GHQ ni Aderoso kung saan ginawa ang maraming pagsasanay ng mga tropa. Nang dumating ang mga Amerikanong parachuters ng 11th Airborne Division kasama ng mga guerrilla mula sa Tagaytay, ginawa nilang himpilan ang Parañaque. Hindi sila makakatungo ng Maynila panorte kung mapalaya ang Parañaque. Noong February 5, 1955, sa kabila ng matinding pakikipagbakbakan ng mga Hapones, nakatawid sa Parañaque River ang mga Amerikano at mga guerrilla at nadeklarang malaya ang Parañaque sa araw na iyon. Noong Agosto, nakadaupang palad ko ang ilan sa mga lumaban doon. Ngayon, isang bantayog ng kagitingan ng Veterans Federation of the Philippines ang nakatayo sa Sukat Road bilang paalala na ang mga mag-aasin, ang mga mangingisda at ang mga magsasaka, ang mga ordinaryong Pilipino ay may ambag sa pagpapalaya ng mabuhay ang Parañaque. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng Bayan. And that was Shout.